Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 376. May kausap si Edward Green sa telepono habang nagmamadaling pumasok, at sa kanya lang namalayan na nagising na pala si Bobby Aguilar. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang bibig at hindi namamalayang itinago ang kanyang cellphone sa kanyang likuran. Sa kasamaang palad, narinig ni Bobby ang kanyang usapan. Malamig siyang tumingin kay Edward at nagtanong, sino ang engaged sa kanino? Hindi, walang tao. Mabilis na ikanaway ni Edward ang kanyang mga kamay. Ibigay mo sa akin ang telepono. Sabi ni Bobby sa malamig na tono. Umubo si Edward para ibahin ang usapan, well. Mr. Aguilar, gising ka na, ipaghahanda kita ng makakain. Ibigay mo sa akin ang telepono. Sigaw ni Bobby. Dahil alam niyang hindi niya ito mate at tago, hindi na niya iniabot ang telepono ni Edward kay Bobby. Nang matanggap ang telepono, agad na tumingin si Bobby sa screen. Isang headline ng balita ang nakakuha ng atensyon niya. Alyansa ng siglo. Engagement ceremony ng Blair at Taylor families. Mabilis na nag-click si Bobby sa balita, at ito nga ay tungkol sa pakikipag-ugnayan nina Emily Taylor at Dexter Blair. Sa ika-9 ng Setyembre, ikakasal sina Dexter Blair at Emily Taylor sa Capital City. Ang petsa, ika-9 ng Setyembre, ay pinili para sa simbolismo nito ng mahabang buhay. Ang petsa ay naiulat na tinutukoy ng pinakamakapangyarihang mystical master ng kasalukuyang panahon. Bukod sa text, may mga larawan din noong engagement day sa balita. Sa larawan, si Emily Taylor ay may maliit na ekspresyon sa kanyang mukha, hindi isang pahiwatig ng isang ngiti, at tila ganap na wala sa lugar sa masayang kapaligiran. Nabasa ni Bobby ang balita, nakakuyom ng mahigpit ang mga kamao. Bumangon siya sa kama at tumalikod para umalis. Bobby, saan ka pupunta? Nag-aalalang tanong ni Sofia Carrillo. Malamig na sinabi ni Bobby, pagpunta sa pamilya Taylor, ibabalik ko si Emily. Mr. Aguilar, hindi ba't naglalakad lang iyon sa kamatayan? Nagmamadali ring sabihin ni Edward. Napatikip ng ngipin si Bobby at sinabing, paano kung mamatay na ako? Dapat ko bang panuurin si Emily na magpakasal sa iba? Hindi ka makakapunta. Mahigpit na pinulupot ni Edward ang mga braso sa baywang ni Bobby. Maglakad palayo. Malamig na sabi ni Bobby. Pero hindi nagpatinag si Edward, mahigpit niyang hinawakan si Bobby. Lumayo ka sa akin. Isang malakas na aura ang biglang sumabog mula kay Bobby. Ang enerhiyang ito ay nagpasabog kay Edward. Sa pagkakataong iyon, tumayo si Sofia sa harap ni Bobby. Huminga siya ng malalim at sinabing, Bobby, alam kong labis kang galit at sama ng loob. Ang pagpunta ngayon sa Capital City ay walang kabuluhan at ito ay nagdudulot lamang ng panganib ngunit sa iyong buhay. Ngunit hindi nakinig si Bobby, malamig niyang tinitigan si Sofia Carrillo at sinabing, hindi ako mahilig pumutol sa mga babae, pero kung pipilitin mo akong pigilan, hindi ako magpipigil. Kung gayon patayin mo na lang ako. Pumikit si Sofia sa determinasyon. Kinagat ni Bobby ang kanyang mga ngipin at umungal, pinipilit mo ako dito. Naghahanap ng kamatayan. Paano mo siya ililigtas kung patay ka na? Sa sandaling iyon, pumasok ang Pavilion Master mula sa labas ng pinto. With a effortless yet commanding gesture, hindi niya makakilos si Bobby. Pavilion Master, si Bobby ay mukhang nababalisa. Nakiusap siya, Pavilion Master, tulungan mo ako. Hanggat maibabalik natin si Emily, handa akong maging alipin niya. Habang nagsasalita siya, tumulo ang luha sa mga mata ni Bobby. Hindi ko kayang tumayo at panuurin si Emily na magpakasal sa iba, dahil doon, napaluha si Bobby. Gayunpaman, malamig na sinabi ng Pavilion Master, nakakaawa, tingnan mo ang kalagayan mo. Isang talo. Hindi mo man lang kayang alagaan ang sarili mong babae at ang lakas ng loob mong humingi ng tulong sa iba, wala ka bang silbi? Hindi ba paulit-ulit mong inaangkin na ipapatayo mo si Emily Taylor sa tuktok ng Capital City? Kung titingnan mo ang iyong kasalukuyang kalagayan, sa palagay ko mas mabuti pang mamatay ka na lang. Walang pumipigil sa iyo. Pagkasabi noon, agad na inalis ng Pavilion Master ang kanyang paghihigpit kay Bobby.
Si Bobby Aguilar ay nakatayo doon, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sige, di ba sabi mo pupunta ka sa kamatayan mo? Bakit nakatayo ka pa dito? Malamig na sabi ng Pavilion Master. Si Bobby Aguilar, sa kanyang kalungkutan, ay bumagsak sa lupa, tahimik na humihikbi. Ako, hindi ko lang matanggap. Hindi matanggap. Kung hindi mo matanggap, gamitin mo ang sarili mong lakas para bawiin siya. Sabi ng Pavilion Master, sa malamig na tono. September 9, mahigit kalahating taon pa iyon, tama ba? Nang ipaalala ito ng Pavilion Master sa kanya, agad itong nakuha ni Bobby Aguilar. Inangat niya bigla ang kanyang ulo, tahimik na bamulong, oo, may kalahating taon pa. Mayroon akong kalahating taon. Malamig na sinabi ng Pavilion Master, kung lalaki ka, agawin mo ang nobya, ibalik mo siya. Kung wala ka, lumabas ka sa Divine Alchemist Pavilion. Pagkatapos bigkasan ang mga salitang ito, ang Pavilion Master ay tumalikod at lumabas. Matapos ang pagbulyaw ng Pavilion Master, medyo kumalma na si Bobby Aguilar. Raway na kasal. Magandang ideya. Bulong ni Bobby. Ganun pa man, sa kaibuturan ng puso, hindi mapatahimik ni Bobby ang kanyang puso sa loob ng mahabang panahon. Dahil alam na alam niya ito, tiyak na napilitan si Emily Taylor. Walang nakakaalam sa kasalukuyang sitwasyon ni Emily Taylor. Sa sandaling iyon, pumasok si Mike Taylor mula sa labas ng pinto. Mr. Taylor. Nang makita si Mike Taylor, agad siyang sinalubong nina Sofia Carrillo at Edward Green. Ikinaway ni Mike Taylor ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na dapat silang umalis. Walang sabi-sabi, tumalikod sina Sofia Carrillo at Edward Green at umalis sa tirahan ng elder. Dahan-daang isinara ang pinto. Hinusot ni Bobby ang kanyang mga mata at tahimik na sinabi, ikinalulungkot ko na napahiya ka, Mr. Taylor. Ngunit tinapik ni Mike Taylor ang balikat ni Bobby Aguilar, na nagpapahiwatig na maupo siya. Habang magkaharap na nakaupo ang dalawa, nagbuhos si Mike Taylor ng isang basong tubig para kay Bobby Aguilar. Nagsisisi ka ba? Tanong ni Mike Taylor. Nagmamadaling umiling si Bobby na nagsasabing, wala akong pinagsisisihan. Natawa si Mike Taylor, Bobby, noong una ay nag-aatubili si Emily na pumunta sa River City, dahil walang nag-iisip ng mabuti sa isang katutubo ng River City, pinilit ko siya. Pagkatapos, sa buong pamilya Taylor, ako lang ang may inaasahan sa iyo. Ipinilig ni Bobby ang kanyang ulo, nananatiling tahimik. Nagpatuloy si Mike Taylor, gayunpaman, nang maglaon, ang tao sa pamilya Taylor na higit na naniwala sa iyo, ay si Emily. Mataas ang inaasahan niya sa iyo at iniisip niya na hindi ka isang ordinaryong tao, ngunit isang lalaki na kayang baguhin ang lahat. Naiintindihan mo ba itong walang basehan, hindi maipaliwanag na pag-asa? Tumangala si Bobby kay Mike Taylor. May hindi maipaliwanag na damdamin sa kanyang puso. Hindi niya alam kung nagpapasalamat ba siya sa tiwala ni Emily sa kanya o nakokonsensya sa kanya. Alam mo ba kung bakit ilang taon na lang ang kasal nila? Si Mike Taylor ay bumaling sa pag-uusap sa puntong ito. Umiling si Bobby, sinabing, hindi ko alam. Dahan-daang bumantong hininga si Mike Taylor, dahil ang pagkalkula ng petsa para sa kanila ay isang matandang kakilala ko. Na-anticipate ko na ang sitwasyon ngayon. Kalahating taon, kahit hindi mahaba, ang iyong huling pagkakataon. Biglang tumangala si Bobby kay Mike Taylor. Naniniwala ako sa iyo, naniniwala din si Emily sa iyo, paano ka naman? Tanong ni Mike Taylor. Sa sandaling iyon, may nag-alab na puwersa sa puso ni Bobby. Pinuno siya ng puwersang ito ng kumpiyansa at determinasyon muli. Mr. Taylor, hindi kita pababayaan. Huminga ng malalim si Bobby. Hindi ko hahayaan si Emily na pakasalan si Dexter Blair. Sa sandaling ito, puno ng determinasyon ang mga mata ni Bobby. Kabanata 377. Nang makita ang panibagong kumpiyansa ni Bobby Aguilar, ngumiti si Mike Taylor ng may kasiyahan. Mike Taylor, magpahinga ka na, sabi ni Bobby Aguilar. Ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras at naghanda na pumasok sa closed-door cultivation sa lalong madaling panahon. Kamakailan, si Bobby ay hindi lamang nakaipon ng isang malaking halaga ng mga halamang gamot,
ngunit ang kanyang estado ng pag-iisip ay bumuti din ng husto. Hanggat may sapat na oras, maaari niyang mapahusay ang kanyang lakas ng mabilis. Tumango si Mike Taylor at hindi na sinayang ang oras ni Bobby, tumalikod na siya at umalis. Malalim at tahimik ang gabi. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, maliwanag at malinaw ang tirahan ng elder. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang binata ang nakaupong nakakross ang paa. Isang mahinang aura ang pumaligid sa kanya, na binubuo ng pinakadalisay na chi. Buong gabi siyang nakaupo ng ganito. Kinaumagahan, biglang nagmulat ng mata si Bobby. Maagang nagdala ng almusal ang mga alchemist ng Divine Alchemist Pavilion. Sina Sofia Carillo at Edward Green ay nilamon ang kanilang pagkain, habang si Bobby ay walang gana. Mr. Aguilar, subukan mong kumain ng kaunti, sabi ni Edward Green habang naglalagay ng pagkain sa kanyang bibig. Umiling si Bobby at lumabas ng tirahan ng elder, patungo sa loft sa canyon. Ito ang tirahan ng Lord of Medicine God Pavilion. Nakatayo sa ilalim ng loft, huminga ng malalim si Bobby at sumigaw, "Bobby Aguilar, nagbibigay galang sa Pavilion Master." Umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa canyon. Nakatutok ang mga mata ni Bobby sa matayog na loft sa ere. "Master Aguilar, please come up," isang boses ang nagmula sa itaas makalipas ang ilang sandali. Tinadyakan ni Bobby ang paa at mabilis na lumapag sa loft. Dalawang alchemist na responsable sa pag-aalaga sa Pavilion Master ay yumuko at nagsabi, ang Pavilion Master ay naghihintay sa silid. "Salamat," magalang na sabi ni Bobby. Pagkatapos, pumasok siya sa silid na may malalaking hakbang. Hindi niya nakita ang figure ng Pavilion Master sa silid. Sa likod ng isang kurtina, mahina niyang nakita ang figure nito. Parang naliligo siya ng gamot. Sa kabila ng kurtina, kitang-kita pa rin ang kanyang kaakit-akit na figure. "Ano ito?" Ang boses ng Pavilion Master ay nagmula sa likod ng kurtina. Sabi ni Bobby, "Lord Pavilion Master, gusto kong makipag-deal sa iyo." "Oh." Medyo nagulat ang Pavilion Master. Umalangaw-ngaw ang tunog ng mga patak ng tubig, at pagkatapos ay lumabas ang Pavilion Master, nakasuot ng roba. Ang mga patak ng tubig ay nasa kanyang katawan, at isang panggamot na halimuyak na may halong pabango sa katawan ang sumugod patungo sa kanya. "Makipag-deal sa akin." Ang Pavilion Master ay nakataas ang isang kilay, ang kanyang mga mata ay mapaglaro. Tumango si Bobby, "Oo, maibibigay ko ang mga formula ko sa Divine Alchemist Pavilion." "Mga formula?" Isang mapaglarong ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ng Pavilion Master. "Sa tingin mo ba ay kulang sa formula ang Divine Alchemist Pavilion?" Mataimtim na sinabi ni Bobby, "Alam kong nakolekta ng Divine Alchemist Pavilion ang mga pinakakumpletong formula sa mundo, ngunit kung ano ang mayroon ako, ang Divine Alchemist Pavilion ay maaaring hindi naman. Sabihin mo sa akin, walang pakialam na," sabi ng Pavilion Master. Pagkatapos ay binanggit ni Bobby ang ilang pangalan ng Divine Rank Kills, kahit nakasama ang high-grade Divine Rank Kills. Matapos makinig, ang mukha ng Pavilion Master ay hindi nagpakita ng labis na pagkagulat. Sinulyapan niya si Bobby at sinabing, ang ganda talaga ng mga formula. So, ano ang gusto mong kapalit?" Huminga ng malalim si Bobby at sinabing, "Una, kailangan ko ng mga halamang gamot, isang malaking dami ng mga halamang gamot." Bahagyang tumango ang Pavilion Master, na nagpapahiwatig na magpatuloy si Bobby. "Pangalawa, gusto ko ang mga elder mula sa Divine Alchemist Pavilion na mag-refine ng mga tabletas para sa akin." "Siyempre, I will provide the formulas," sabi ni Bobby. Si Bobby ay may limitadong oras na natitira, at ang malakas na pakiramdam ng pagkaapurahan ay nagdulot sa kanya na huwag mag-aksaya ng kahit isang segundo. Ang pagpino ng mga tabletas ng mag-isa ay tumagal ng masyadong maraming oras, at sayang ang hindi paggamit ng mga mapagkukunan ng Divine Alchemist Pavilion. Hindi napigilan ng Pavilion Master na matawa nang marinig niya ito. Tumingin siya kay Bobby at sinabing, "Mayroon kang magandang ideya." Mapait na ngumiti si Bobby Aguilar, "Lord Pavilion Master, ito ay isang walang magawang hakbang. You know that time is of the essence, sana pumayag ka."
Ang Pavilion Master ay tamad na nag-inat at nagsabi, "Pag-iisipan ko." Ibinuka ni Bobby ang kanyang bibig at sinabing, "Panginoong Pavilion Master, masikip ang oras, at hindi ko na kayang mag-antala." "Ikaw." Sabi ko, "Pag-iisipan ko." Biglang nanlamig ang mukha ng Pavilion Master. Hindi napigilan ni Bobby ang mapait na tawa. Binaliktad ng babaeng ito ang kanyang mukha na parang pag-flip ng isang pahina sa isang libro. Pagkatapos ay ipaubaya ko ito kay Lord Pavilion Master. Yumuko si Bobby at walang tigil na umalis sa loft. Pagkaalis ni Bobby, tumingin ang Pavilion Master sa dalawang attendant sa pinto. "Tawagan mo ang unang elder," walang pakialam na sabi ng Pavilion Master. "Oo, Lord Pavilion Master." Yumuko ang dalawang katulong at umalis. Makalipas ang ilang minuto, nagmamadaling pumunta ang unang elder sa Pavilion Master Building. "Panginoong Pavilion Master." Yumuko ang unang elder. Ipaalam sa lahat na ang lahat ng matatanda ay dapat magpino ng mga tabletas para kay Bobby Aguilar, at maaari nilang kunin ang mga halamang gamot sa bodega mismo, sabi ng Pavilion Master. Natigilan ang unang elder, at kumunat ang noo niya, "Panginoong Pavilion Master, dapat ba nating isaalang-alang ito ng kaunti?" Ang pagbebenta ng mga tabletas ay ang pangunahing pinagmumula ng kita ng ating Divine Alchemist Pavilion, at maraming mga order ang pinipigilan ngayon. Kung ang lahat ng matatanda ay magpino ng mga tabletas para kay Bobby Aguilar, tiyak na masasaktan nito ang Divine Alchemist Pavilion, nakasimangot ang unang elder. Ang Pavilion Master ay binigyan ng malamig na tingin ang unang elder at sinabi, "Kung gayon, kanselahin ang lahat ng mga order." Ang Divine Alchemist Pavilion ay kayang mawalan ng kalahating taon. Nang makita ito, ang unang elder ay hindi nang ahas na magsalita pa at tumango, "Oo, Panginoong Pavilion Master." Noong araw na iyon, natanggap ng lahat ng matatanda ang balita. Mahigit 10 elder ang sabay na pumunta sa tirahan ni Bobby Aguilar. Sa oras na ito, nagmumuni-muni si Bobby. Sa harap niya ay isang bagong pinong Vitality Enhancing Pill. Higit sa 10 Vitality Enhancing Pills ay hindi sapat upang itulak si Bobby sa ikatlong layer ng monastic stage. Ang pagkonsumo ay talagang nakakagulat. Master Aguilar. Sa sandaling ito, pinutol ng unang elder ang pagtatanim ni Bobby. Iminulat ni Bobby ang kanyang mga mata at mabilis na bumangon at yumuko, pagbati, "Unang elder. Naghihintay sa iyo ang lahat, huwag nang mag-aksaya pa ng oras," sabi ng unang elder. Ang unang elder ay tumalikod at umalis pagkatapos iwan ang kanyang mga salita. Lumabas ng kwarto si Bobby na may pagdududa. Paglabas niya ay nakita niyang nagkukumpulan ang lahat ng matatanda. "Master Aguilar, narito kami sa utos ng Pavilion Master para pinuhin ang mga tabletas para sa iyo," sabi ng unang elder. "Tama, Master Aguilar, sabihin mo lang sa amin kung ano ang kailangan mo, at gagawin namin ito," dagdag ng isa pang elder. Tuwang-tuwa si Bobby. Malalim siyang yumuko sa karamihan at sinabing, "Salamat sa inyong tulong. Hindi ko makakalimutan ang iyong kabaitan." Master Aguilar, kung gusto mong pasalamatan ang sinuman, pasalamatan ang Pavilion Master. "Sumusunod lang kami sa utos," natatawang sabi ng fifth elder. Pilit na tumango si Bobby. Mabilis niyang inilabas ang natitirang mga halamang gamot sa kanyang special magic artifact. "Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Isusulat ko ang mga formula," nagmamadaling sabi ni Bobby. "Master Aguilar, huwag mong maliitin ang ating Divine Alchemist Pavilion. Sabihin mo lang sa amin ang pangalan ng tableta, at sapat na iyon," walang pakialam na sabi ng unang elder. "Tama, kung tutusin, elite tayo ng Divine Alchemist Pavilion. Bakit ang hindi kinakailangang gulo?" Kabanata 378. Biglang nakaramdam ng hiya si Bobby Aguilar. Pansamantala niyang sinabi, "Ang kailangan ko ngayon ay isang Vitality Enhancing Pill. Isang tableta lang ay sapat na." "Haha, isang Vitality Enhancing Pill lang, hindi na ito nagkakahalaga ng pagbanggit. Akala ko ito ay isang top-grade elixir, Master Aguilar, talagang minamaliit mo kami." "Master Aguilar, huwag kang mag-alala. Sinabi ng Pavilion Master na maaari tayong pumunta sa imbakan ng gamot para kunin ang mga halamang gamot mismo.
Oo, talagang ginagamit ng Pavilion Master ang buong kapangyarihan ng Divine Alchemist Pavilion para tulungan ka. Si Bobby Aguilar ay hindi masabi ang pasasalamat sa Pavilion Master sa kanyang puso. Bumulong siya, Lord Pavilion Master, salamat sa iyong tulong. Umalis ang mga matatanda sa Divine Alchemist Pavilion. Bilang pinaka-elite na Peel Master sa Pavilion, halos bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng espiritual na apoy. Ang isang lamang vitality-enhancing peel ay talagang hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Pagkaalis nila, bumulong si Sofia Carillo, Master Aguilar, baka makatulong din ako. Ibinuko ni Eth Aguilar ang kanyang bibig at pagkatapos ay tumawa, sige, salamat, Sofia. Umiling si Sofia Carillo, walang sinabi, at umalis. Ngayon, hindi lamang dinala ni Bobby Aguilar ang mga inaasahan nina Emily Taylor at Mike Taylor, kundi pati na rin ang buong Divine Alchemist Pavilion. Kaya, hindi siya matatalo. Nakahanap si Bobby Aguilar ng lugar na mauupuan, nilunok ang lahat ng natitirang vitality-enhancing pills, at nagsimulang magtanim ng sarado. Sa kabilang panig, maraming elder ang masigasig na nagtatrabaho upang pinuhin ang vitality-enhancing pills para kay Bobby Aguilar. Hindi narinig ang gayong engranding eksena. Pavilion Master Building. Si Mike Taylor at ang Pavilion Master ay dahan-daang tumitikim ng tsaa. Sa buong Divine Alchemist Pavilion bilang suporta ni Bobby Aguilar, ang agwat sa mga mapagkukunan ay ganap na naalis, bumantong hininga si Mike Taylor. Walang pakialam na sinabi ng Pavilion Master, paano maihahambing ang isang aristokratikong pamilya sa ating Divine Alchemist Pavilion. Mike Taylor chuckled, haha, totoo yan. Walang aristokratikong pamilya sa mundo ang makapagpapakilos ng napakaraming top-tier Peel Masters upang pinuhin ang mga tabletas. Pavilion Master, ako, si Mike Taylor, ay may utang na loob sa iyo, sabi ni Mike Taylor, itinaas ang kanyang mga kamay bilang paggalang. Ngunit umiling ang Pavilion Master at walang pakialam na sinabi, ginagawa ko ito para kay Bobby Aguilar, hindi para sa iyong pamilya Taylor. Medyo napahiya si Mike Taylor, umubo, at tumango, kung gayon, magpapasalamat ako sa iyo sa ngalan ni Bobby Aguilar. Sa mga sumunod na araw, pumasok si Bobby Aguilar sa isang estado ng kompletong closed-door cultivation. Halos araw-araw, maraming matatanda ang nagdadala ng 12-dosenang vitality-enhancing pills, at hindi na kailangang mag-alala si Bobby Aguilar tungkol sa mga tabletas. Habang ang sunod-sunod na tableta ay pinasok sa kanyang bibig, ang buong katawan ni Bobby Aguilar ay napuno ng chi. Sa isang kisap mata, kalahating buwan na ang lumipas. Ang cultivation realm ni Bobby Aguilar ay umunlad mula sa ikalawang layer ng monastic stage hanggang sa 5th layer. Ang espiritual na kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan ay lumago ng husto. Ang kanyang buong katawan ay nagniningning, at sa isang sulyap, siya ay parang isang jade figurine, na kahit ang kanyang malinaw na kristal na puting buto ay nakikita. Gayunpaman, ito ay malayo pa rin sa sapat. Nilunok ni Bobby Aguilar ang mga pildores na para bang siya ay nagugutom, pinalaki ang kanyang cultivation. Ang eksenang ito ay halos naging kakaibang tanawin sa Divine Alchemist Pavilion. Halos araw-araw, dumarating ang mga alchemist para manood. Ngunit walang nakakaalam kung saan ang dulo ng closed-door cultivation na ito, at walang nakakaalam kung anong antas ang mararating ni Bobby Aguilar pagkatapos nitong closed-door cultivation. Sa labas, si G. Snyder at ang iba pa ay hindi umalis sa River Town. Nakatira sila malapit sa Divine Alchemist Pavilion, naghihintay kay Bobby Aguilar na umalis sa pavilion. Hanggang kailan ba tayo magstay dito? Hindi napigilan ni Mr. Snyder ang bahagyang buntong hininga. Ano ang pagmamadali? Kung kaya niyang magtagal, kaya natin. May malamig na haft sa gilid. Exactly, besides, napaka-favorable ng environment dito, magandang opportunity para mag-cultivate tayo. Iyon ay sinabi, sa kaibuturan ng puso ni Mr. Snyder, palaging may bahid ng pagkabalisa. Itinigil ng Divine Alchemist Pavilion ang lahat ng order sa labas ng mundo. Maraming mga aristokratikong pamilya na dumating upang kumuha ng pills ay sinalubong ng mga saradong pinto.
Imposibleng magtago ng sikreto magpakailanman, at kumalat ang balita tungkol dito. Ang hindi pangkaraniwang pag-uugali ng Divine Alchemist Pavilion ay pumukaw ng hindi mabilang na mga haka-haka, kahit na naging mainit na paksa sa Martial Arts Forum. Capital City, tirahan ng pamilya Taylor. Nakaupo si Keelan Taylor sa isang malaking sala, at nakaharap sa kanya si Riley Blair mula sa pamilya Blair. Halos 20 araw na ang nakalipas, at wala pa ring balita mula kay Bobby Aguilar. Malamig na sabi ni Keelan Taylor. Tumawa si Riley Blair, Mr. Taylor, huwag kang mag-alala, hindi ako naniniwalang mananatili siya sa Divine Alchemist Pavilion habang buhay. Sumulyap si Keelan Taylor kay Riley at kumunat ang noo, may narinig akong medyo masamang balita kamakailan. Oh! Bahagyang nagulat si Riley. Malamig na sinabi ni Keelan Taylor, kinansela kamakailan ng Divine Alchemist Pavilion ang lahat ng Order ng Alchemy, gaano man kalakas ang pamilya, hindi sila makakakuha ng kahit isang pil mula doon. Sumimangot si Riley, hindi tama iyon, ang Divine Alchemist Pavilion ay hindi pa napunta sa ganitong uri ng sitwasyon dati. Bumuga ng usok si Keelan Taylor at dahan daw ang sinabi, sinala ko ang Divine Alchemist Pavilion ay nakatuon ang lahat ng kanilang lakas kay Bobby Aguilar. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang mukha ni Riley. Kung gayon ito ay talagang mahirap. Bulong ni Riley. Sa sandaling ito, nagboluntaryo si Dexter Blair, Uncle Taylor, Dad, huwag kang mag-alala. Hanggat maglakas loob siyang magpakita sa Capital City, personal kong papatayin si Bobby Aguilar. Sumulyap si Keelan Taylor kay Dexter at bahagyang tumango, wala nang ibang pagpipilian. Dexter, huwag mo siyang maliitin, itong si Bobby Aguilar ay hindi simple. Mabilis na tumango si Dexter, Uncle Taylor, huwag kang mag-alala, sisimulan ko na ang aking retreat ngayon. Ang isang Bobby Aguilar lamang ay hindi dapat ipag-alala, ngunit hindi ko maiwasang hindi maging komportable nang hindi siya pinapatay. Malamig na napabuntong hininga si Keelan Taylor. Hindi lang ito ang iniisip ni Keelan Taylor kundi pati na rin ni Riley. Hindi sila naniniwala na may maaaring magbago sa kalahating taon. Sa panahong ito, si Emily Taylor ay nakakulong sa estate ng pamilya Taylor. Bagamat araw-araw siyang inaasikaso, ang lahat ng pakikipag-ugnayan niya sa labas ng mundo ay naputol. Si Emily ay nakahanap na lamang ng aliw sa pagpipinta at paghahalaman. Sa araw na ito, nakaupo si Emily sa ilalim ng malaking puno, na may drawing board sa harap niya. Ang taong pinipinta niya ay walang iba kundi ang kanyang imahinasyon ni Bobby Aguilar. Sa sandaling ito, dahan-daang pumasok ang sasakyan ni Keelan Taylor. Pagkatapos ay parada ang sasakyan, naglakad siya papunta kay Emily. Emily, hindi mo pa ba naiisip? Diretso sa likod ni Emily si Keelan Taylor at nagtanong. Habang ipinagpatuloy ni Emily ang pagpipinta, natatawa siya, alamin mo kung ano. Uncle, sinasayang mo ang effort mo. Hindi ko lang maintindihan kung ano ang naakit mo kay Bobby Aguilar. Sabi ni Keelan Taylor na may malamig na mukha. Napatingin si Emily sa painting na nasa harapan niya at natawa, at least si Bobby is more pure at heart. Hindi tulad ninyong lahat, napapatayin ang sarili ninyong ama para sa pera at katayuan. Ang mga salitang ito ay agad na ikinagalit ni Keelan Taylor. Inagaw niya ang painting sa harap niya at ginutay-gutay. Emily, sabihin ko sayo, patay na ang lolo mo. Ngayon ako na ang Panginoon ng pamilya Taylor. Galit na sabi ni Keelan Taylor. Pumayag ka man o hindi, kailangan mong pakasalan si Dexter. Wala kang choice. Let me tell you, na-release ko na ang date ng kasal nyo. Sa tingin mo ba pupunta siya para nakawin ang nobya? Gusto mo siya, hindi ba? Sige, papatayin ko siya sa harap mo, gamit ang sarili kong mga kamay. Kabanata 379. Keelan Taylor, kasuklam-suklam ka. Matiim na tinitigan ni Emily Taylor si Keelan Taylor. Ngumisi si Keelan Taylor, basta kumilos ka at gawin mo ang sinabi sa iyo. Hindi ko lang siya mabubuhay, ngunit mabibigyan ko rin siya ng magandang pagkakataon. Sa puntong ito, huminto si Keelan Taylor at bumulong sa tenga ni Emily Taylor, ayaw mo bang iligtas ang iyong lolo?
Hanggat masunurin mong gawin ang sinabi at pakasalan mo si Dexter Blair, hahayaan ko silang mamuhay ng payapa. Sa tingin mo maniniwala pa ako sa'yo? Ngumisi si Emily Taylor. Nang marinig ito, nanlamig ang mukha ni Keelan Taylor. Huwag mong isipin na nagmamakaawa ako sa'yo. Nag-aalok ako sa iyo ng isang pagkakataon. Malamig na sabi ni Keelan Taylor. Dahil hindi mo alam kung ano ang mabuti para sa iyo, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Pagkasabi nito, tumalikod si Keelan Taylor at naglakad palabas. Lubhang namutla ang mukha ni Emily Taylor, at gustong-gusto niyang malaman ang sitwasyon sa labas, ngunit sa ilalim ng kontrol ni Keelan Taylor, walang paraan para gawin iyon. Pwede mo ba akong tulungan, please? Maaari ka bang magpadala ng mensahe kay Bobby Aguilar para sa akin? Sa kawalan ng pag-asa, humingi lamang ng tulong si Emily Taylor sa mga tagapaglingkod ng pamilya Taylor. Gayunpaman, tikom ang bibig ng mga katulong, at nagmamadaling iwinagayway ang kanilang mga kamay. Miss Taylor, mangyaring huwag mo akong ilagay sa mahirap na posisyon. Kapag nalaman ito ni Mr. Taylor, tapos na tayo para sa. Mula nang patayin ni Keelan Taylor ang huling katulong na tumulong kay Emily, wala nang nang-ahas na tulungan siya. Maging ang sariling ama ni Emily Taylor, si Hugh Taylor, ay hindi nang-ahas na puntahan siya. Ang pangmatagalang pang-aapi ay nagpabigat kay Emily Taylor, na unti-unting humihina ang kanyang katawan. Lalong namutla ang kanyang mukha, at paminsan-minsan ay umuubo. Nagdala si Keelan Taylor ng doktor upang suriin si Emily Taylor, ngunit walang masuri. Sa wakas, napagpasyahan ng doktor na si Emily Taylor ay may sakit sa puso, at ito ay walang lunas. Lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, isang buwan na ang lumipas. Sa panahong ito, halos hindi umalis si Bobby Aguilar sa tirahan ng elder. Isang sunod-sunod na vitality-enhancing pill ang ipinasok niya sa kanyang bibig araw-araw. Dahil sa sobrang dami ng chi, nahirapan ang katawan ni Bobby Aguilar. Parang sasabog na ang buong dantian niya. Mr. Aguilar, kung ito ay sobra para sa iyo. Magpahinga ka lang. Hindi na kinaya ni Edward Green na manood. Gayunpaman, ikinaway ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay at sinabing, wala akong masyadong oras na dapat sayangin. Ngunit, hindi ito kakayanin ng iyong katawan sa bilis na ito. Napabuntong hininga si Edward Green. Gaya ng sinabi ni Edward Green, si Bobby Aguilar, na nababalot ng sobrang chi, ay mukhang mahina, na parabang na-overdraw ang kanyang pisikal na enerhiya. Ngunit ang pangunahing punto ay ang dantian ni Bobby Aguilar ay paulit-ulit na pinalawak, halos sumabog ng maraming beses. Ngunit kahit na ganoon, si Bobby Aguilar ay hindi nagpakita ng tanda ng paghinto. Ginawa niya ang kanyang makakaya upang kontrolin ang chi, dahan-dahan itong umiikot sa loob ng kanyang katawan. Puff! Sa sandaling iyon, hindi na nakayanan ng katawan ni Bobby Aguilar ang pressure. Lumuwa siya ng isang bibig ng dugo. Nang tingnan niya ang kanyang panloob na estado, nakita pa niya ang mga bitek sa labas ng kanyang dantian at ang mga bahid ng dugo. Mr. Aguilar. Mabilis na tumakbo si Edward Green at tinulungan si Bobby Aguilar na makatayo. Pinunasan ni Bobby Aguilar ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at bamulong, mukhang kailangan ko talagang magpahinga sandali. Ngayon, naabot na ni Bobby Aguilar ang ika-6 na layer ng monastic stage. Hanggat matagumpay niyang nalampasan ang monastic stage sa loob ng kalahating taon, tiwala si Bobby Aguilar na makakarating siya sa capital city. Ngunit habang tumatagal ang proseso ng paglilinang, mas nagiging mahirap ito, at mas kailangan ang chi. Ito ang dahilan kung bakit hindi kayang mag-aksaya ng oras ni Bobby Aguilar. Sa tulong ni Edward Green, bumalik si Bobby Aguilar sa kanyang silid. Ang 6th layer ng monastic stage, iniisip ko kung gaano talaga ako kalakas. Naikuyom ni Bobby Aguilar ang kanyang kamao at mahinang bamulong. Gayunpaman, walang angkop na sparring partner sa Divine Alchemist Pavilion. Sa loob ng Divine Alchemist Pavilion, mayroong alinman sa mga top-tier na Grandmaster tulad ng 8 Law Enforcement Elders at mga tagapag-alaga, na masyadong malakas para kay Bobby Aguilar na pantayan, o iba pang hindi kapantay para sa kanya. Ito ay talagang nakakabahala.
Bulong ni Bobby Aguilar sa sarili. Sa sandaling iyon, biglang may naisip si Bobby Aguilar. Ang taong iyon ay si Mr. Snyder na ipinadala ng pamilya Taylor. Bagamat nasa peak form din siya ng Grandmaster tier, medyo mahina pa rin siya kumpara sa law enforcement elders. Baka siya na ang pinakamagandang taong makakasama sa pagsasanay. Edward Green, umalis na ba si Mr. Snyder? Mabilis na tumingin si Bobby Aguilar kay Edward Green at nagtanong. Umiling si Edward Green at sinabing, Mr. Si Snyder ay tumatambay sa paligid ng Divine Alchemist Pavilion kamakailan lamang. Mabuti. Tumango si Bobby Aguilar sa kanyang ulo. Dahil iyon ang nangyari, tila isang magandang ideya na hanapin si Mr. Snyder at magsanay ng kaunti. Siyempre, nasugatan ang dantian ni Bobby at kailangan ng ilang oras para makapagpagaling, kaya hindi siya nagmamadaling lumabas ng bahay. Mr. Aguilar, pinakamahusay na pag-usapan ang bagay na ito sa Pavilion Master. Paano kung hindi siya pumayag? Sabi ni Edward Green. Tumango si Bobby Aguilar. Alam ng lahat na inalagaan ng mabuti ng Lord of the Medicine God Pavilion si Bobby. Kahit na ito ay bilang paggalang, dapat itong magsumbong sa kanya. Kaya, umalis si Bobby Aguilar sa tirahan ng Elder at tinungo ang Pavilion Master Building. Master Aguilar, nasa labas ka na. Habang nasa daan ay may nakakita kay Bobby at masiglang bumati sa kanya. Magalang na sumagot si Bobby Aguilar, sa pagkakaroon ng ilang araw na pahinga, hindi na kaya ng katawan ko. Master Aguilar, narinig namin ang iyong kwento, talagang hinahangaan ka namin. May nag-thumbs up kay Bobby. Dahil dito, medyo napahiya si Bobby. Matapos isa-isang sumagot ng magalang, mabilis siyang naglakad patungo sa Pavilion Master Building. Hindi nagtagal, dumating si Bobby Aguilar sa paanan ng Pavilion Master Building. Tila nakita na ng Pavilion Master ang pagbabalik ni Bobby, kaya sa sandaling lumitaw siya, sumigaw ang attendant sa itaas, Master Aguilar, mangyaring sumampa. Tumalon si Bobby Aguilar sa isang pagtalon at nakarating sa Pavilion Master Building. Ang Pavilion Master ay nakaupo sa isang wicker chair, tahimik na tinatanaw ang karamihan sa River Town. Ibinibigay ko ang aking paggalang sa Pavilion Master. Lumapit si Bobby Aguilar at bahagyang yumuko. Walang pakialam na nagsalita ang Pavilion Master, tapos na ba ang iyong pag-iisa? Napakamot ng ulo si Bobby Aguilar at sinabing, medyo na-overwhelm ako kamakailan, kaya nagpasya akong magpahinga. Sumulyap ang Pavilion Master kay Bobby at walang pakialam na sinabi, hindi kaya ng katawan mo ang sobrang dami ng chi sa loob maliban kong. Sa puntong ito, huminto ang Pavilion Master at hindi nagpatuloy sa pagsasalita. Natigilan si Bobby Aguilar at nag-aalalang nagtanong, maliban kung ano. Ang Pavilion Master ay tumayo at sinabi, maliban kung mayroon kang kasanayan sa paglilinang para sa sirkulasyon ng Meridian. Kasanayan sa paglilinang ng sirkulasyon ng Meridian. Tuwang-tuwa si Bobby Aguilar nang marinig ito. Agad siyang lumuhad sa magkabilang tuhod at nagsabi, Lord Pavilion Master, maaari mo ba akong turuan ng kasanayang ito sa paglilinang? Sinulyapan ng Pavilion Master si Bobby sa gilid ng kanyang mata at sinabing, hindi mo ba alam kung paano mo ito hahanapin sa iyong sarili sa halip na itanong sa iba ang lahat? Medyo napahiya si Bobby Aguilar, napakamot ng ulo at sinabing, paumanhin, masyado akong sabik. Pero, saan ko hahanapin itong circulation cultivation skill? Sinuri ni Bobby Aguilar ang kanyang minanang mga alaala ngunit wala siyang nakitang anuman tungkol sa circulation skill. Sinulyapan ng Pavilion Master si Bobby at sinabing, gusto mo ba talaga? Walang pag-aalinlangan na tumango si Bobby Aguilar at sinabing, oo. Ang circulation cultivation skill na ito ay kailangan sa akin. Sige. Tumayo ang Pavilion Master. Ihanda mo ang iyong sarili, at ihahatid kita doon bukas. Gayunpaman, dapat mong pag-isipang mabuti ito. Maraming tao sa paglipas ng mga taon ang gustong makakuha ng circulation cultivation skill ngunit nabigo sila. Ang tanging kahihinatnan ng kabiguan ay kamatayan. Biglang natigilan si Bobby Aguilar. Kamatayan. Masyadong mabigat ang presyo. Ano, natatakot ka ba? Walang pakialam na tanong ng Pavilion Master.
Kinagat ni Bobby Aguilar ang kanyang mga ngipin at sinabing, para sa akin ngayon, maaari lang akong maghanap ng kayamanan sa pamamagitan ng panganib, kung hindi, wala akong pagkakataon. Bueno, ito ang iyong sariling pagpipilian, at kailangan mong pasanin ang mga kahihinatnan ng iyong sarili. Bahagyang tumango ang Pavilion Master. Hindi na nagsalita pa si Bobby Aguilar. Muli niyang iniyukod ang kanyang mga kamay, tumalikod, at naghanda na umalis. Sa sandaling iyon, isang malutong na tunog ng crack ang biglang nagmula sa leeg ni Bobby. Nabasag ang jade pendant na nakasabit sa kanyang leeg. Ito, namutla ang mukha ni Bobby Aguilar sa isang iglap. Ito ay dahil ang jade pendant na ito ay personal na ginawa ni Bobby mismo. Ibinigay niya ang isa kay Emily Taylor at isinabot ang isa sa sariling leeg. Kung may nangyari kay Emily, mababasag ang jade pendant sa unang pagkakataon. Kabanata 380. Namuti ang mukha ni Bobby Aguilar habang nakatitig sa protective jade pendant, ngayon ay nagkapira-piraso. Emily. Ang mga mag-aaral ni Bobby ay nagkontrata sa gulat. Agad siyang lumingon sa Lord of Medicine God Pavilion at sinabi, Guro, kailangan kong pumunta kaagad sa capital city. Kumunot ang noo ng Pavilion Master. Pupunta sa capital city. May balak ka bang ligawan si kamatayan? Hinawi ni Bobby ang PC mula sa kanyang leeg, itinuro ang isang maliit na fragment na nakasabit pa rito, at sabik na ipinaliwanag, ito ang jade pendant na ginawa ko para protektahan ni Emily ang kanyang buhay. Kung may mangyaring masama sa kanya, ang pendant na ito ay madudurog. Ngayong nabasag na ang pendant, baka may nangyari sa kanya, hindi na ako makapaghintay. Pagkasabi nun, tumalikod na si Bobby para umalis ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, ang Pavilion Master ay hamarang sa kanyang daan. Umiling siya, hindi na kailangang magmadali bago natin lubos na maunawaan ang sitwasyon. Hindi kailangang magmadali. Paanong hindi ako magmamadali? Sagot ni Bobby na may halong galit. Lahat ng ginawa ko ay para sa kanya. Kapag may nangyari sa kanya, walang saysay ang buhay ko. Ang Pavilion Master ay natahimik saglit, at pagkatapos ay sinabi, ikaw ay manatili dito sa Medicine God Pavilion. Pupunta ako sa capital city. Kung may mangyari, ipapaalam ko sa iyo. Sandaling natigilan si Bobby, kumunot ang noo niya at sinabing, pupunta ka sa capital city. Bahagyang tumango ang Pavilion Master. Dapat may sakit siya. Naniniwala akong papayagan ako ng pamilya Taylor na gamutin siya. Nagngangalit si Bobby at sinabing, Guro, sasama ako sa iyo. Hindi. Malamig ang tono ng Pavilion Master. Manatili ka sa Medicine God Pavilion at tumutok sa iyong paglilinang. Kung may mangyari, ipapaalam ko sa iyo. Kahit na siya ay nagpapatibay, si Bobby ay nag-aalala pa rin. Kung nangyari kay Emily, wala itong pinagkaiba sa pagbagsak ng langit para sa kanya. Aalis ako ngayon, tumayo ang Pavilion Master at nagpahayag. Tungkol sa paglinang ng iyong mga kasanayan, maaari nating pag-usapan iyon kapag bumalik ako. Kahit desperado si Bobby na pumunta sa capital city, batid niya na hindi magiging kapaki-pakinabang ang presensya niya roon. Pambihira ang posisyong hawak ng Pavilion Master of Medicine God. Ang pagpunta niya ay maaaring ang pinakamahusay na desisyon. Sige. Huminga ng malalim si Bobby. Lord Pavilion Master, kung may mangyari, dapat mong ipaalam sa akin. Napayuko ng malalim si Bobby. At, pakitiyak ang iyong kaligtasan, sabi ni Bobby, ang kanyang boses ay mabigat. Hindi sumagot ang Pavilion Master. Bumaba siya mula sa pavilion at pumunta sa capital city noong araw na iyon. Capital City. Nakahiga si Emily Taylor sa kama, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel, sobrang hina. Isang grupo ng mga katulong ang nakapalibot sa kanya, mukhang walang magawa. May nagpaalam ba kay Mr. Taylor? May nagtanong. Oo, dapat papunta na si Mr. Taylor. Bago bumagsak ang mga salita, lumitaw si Killen Taylor sa pintuan. Kasunod nito ang isang banyagang doktor. Ang doktor na ito ay pribadong kinuha mula sa ibang bansa ni Killen. Hindi lamang ang kanyang mga medikal na kasanayan ay pambihirang,
ngunit siya rin ay walang hiya na tapat kay Killen. Emily, anong pakulo ang nilalaro mo ngayon? Malamig na sabi ni Killen. Si Emily Taylor, nakahiga sa kama, walang sinabi. Mapatla ang mukha niya at walang kulay ang labi. Siya ay tumingin lubhang nakakaawa. Mr. Taylor, Miss Taylor is really ill, hindi na nakatiis na panoorin ang katulong. Oo, ilang araw na siyang nasa ganitong kalagayan, sabi ng isa pa. Nakakunot ang noo ni Killen habang nakatingin kay Emily at naramdaman niyang parang hindi ito nagpapanggap. Peter, tingnan mo agad kung ano ang nangyayari, winagiway ni Killen ang kanyang kamay at utos. Si Peter, ang dayuhang doktor, ay agad na lumapit kay Emily para sa isang serye ng mga medikal na eksaminasyon. Ang pagsusulit ay tumagal ng 1 buong 3 oras. Ngunit sa kasamaang palad, makalipas ang 3 oras, umiling si Peter, Mr. Taylor, parang walang mali kay Miss Taylor. Walang mali. Nagsalubong ang kilay ni Killen. Baka nagpapanggap siya. Nanatiling tahimik si Peter, tila sang-ayon sa sinabi ni Killen. Naging malamig ang ekspresyon ni Killen. Pumasok siya sa kwarto at galit na sumigaw, Emily, I warn you, stop playing tricks. Sa tingin mo, may dudulot ba sa iyo ang pagpapanggap na may sakit? Mr. Taylor, Miss Taylor is really not pretending, depensa ng katulong sa gilid. Mr. Taylor, siya ay, pagkatapos ng lahat, ang iyong mahal na pamangkin. Ikaw, dapat magpasuri ka sa ibang mga doktor. Nakikitang ganito si Miss Taylor, lahat tayo ay nalulungkot. Ang pananalita ay agad na pumukaw sa kawalang kasiyahan ni Peter. Nagdududa ka ba sa aking medikal na kakayahan? Malamig na sabi ni Peter. Ang mga katulong ay nagmamadaling nagwagayway ng kanilang mga kamay. Kami, hindi namin sinasadya. Hindi. So, anong ibig mong sabihin? Mahigpit na tanong ni Peter. Ano, kulang ang aking mga kasanayan sa medikal, at hindi pinapayagan ang mga tao na tanungin iyon. Biglang may narinig na boses sa labas ng kwarto. Paglingon nila, nakita nila si Hugh Taylor na naglalakad papasok kasama ang isang babae. Ang babaeng ito ay walang iba kundi ang Pavilion Master ng Medicine God Pavilion. Anong ibig mong sabihin? Si Peter, na hindi pamilyar sa Pavilion Master of Medicine God, ay galit na lumapit sa kanya, na itinuro ang kanyang ilong. Nanlamig ang mukha ng Pavilion Master. Gamit ang isang hindi madaling unawain na puwersa, hiniwa niya ang daliri ni Peter. Napasigaw si Peter sa matinding sakit. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, ikinaway ng Pavilion Master ang kanyang kamay, at ang daliri ni Peter ay ganap na hindi nasaktan. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay nagpanganga sa lahat sa pagkamangha. Maging si Peter ay naiwang nakatulala. Patuloy siyang tumitig sa kanyang daliri at napabulalas, paano? Paano mo nagawa iyon? Wala nang nagbigay pansin kay Peter, dahil ang tingin ng lahat ay natipon sa Pavilion Master of Medicine God. Ang Pavilion Master of Medicine God. Pinaikit ni Killen ang kanyang mga mata, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Mahinahong sinabi ng Pavilion Master, Mr. Taylor, ako lang sa mundo ang makakapagpagaling kay Miss Taylor. Ikaw. Hindi napigilan ni Killen ang patuloy na pagtawa. I see, nagkasama na kayong dalawa di ba? Ang dahilan ng pagpapanggap ni Emily na may sakit ay para maghanap ng dahilan para makita ka. Ngumisi si Killen. Nagtaas ng kilay ang Pavilion Master at mahinang nagsabi, Mr. Taylor, ito ang bahay ng pamilya Taylor. Ano ang posibleng gawin ko? Bakit, ang kilalang Killen ay walang kumpiyansa at lakas ng loob? Nang marinig ito, agad na nagsalubong ang mga kilay ni Killen. Tulad ng sinabi ng Pavilion Master, ito ang capital city, ang base ng pamilya Taylor. Walang dahilan para matakot siya. Isa pa, ayaw ni Killen na may mangyaring masama kay Emily. Kuya, hayaan mong gamutin ng Pavilion Master ang anak ko. Si Hugh Taylor, na nakatayo sa tabi niya, ay hindi napigil ang magsalita. Sumulyap si Killen kay Hugh, saka muling itinuon ang tingin sa Pavilion Master. May lakas ka ng loob, sinasaktan ang mga tao sa bahay ni Taylor at nangangahas na pumunta sa capital city ng mag-isa.
Sabi ni Killen, his face displaying a face na parehong tumatawa, at hindi tumatawa. Napangiti ang Pavilion Master, may iba pa ba akong lampas sa akin? Ha 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 ha. Biglang humagalpak ng tawa si Killen. Sa isang salita mula sa akin, hindi ka makakaalis sa capital city. Maniniwala ka ba? Sinaman siya ng tingin ni Killen at sinabing,